dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ay, grabe mga kababayan, 10 bilyon wini-withdraw sa Hong Kong. Oo, anong bangko? HSBC, mga kababayan. Alam nyo naman yan. Ha? Alam nyo naman yan, ano? HSBC, mga kababayan. Panoorin natin. Ito na. Two Philippine nationals were arrested for trying to withdraw 10 billion US dollars at an HSBC branch with forged documents. It is understood. May forged document daw. Forged documents, mga kababayan. Ibig sabihin, peking dokumento. Pakinggan natin. that the lawyer is involved in the case. Reportedly, a male Kasama pang abogado. Oo. Yung abogado, tatanga-tanga rin, ano? lawyer and a businesswoman aged 68 and 38 respectively arrived at the HSBC Premier Center in Central at 5 p.m. on Monday. The pair requested a withdrawal of 10 billion US dollars, or about Kung wini-withdraw 10 million US dollar, mga kababayan ko. Napakaraming pera hindi magkakasya sa calculator. Lalong-lalo na sa sako-sako. Naku, saan kaya galing itong pera na ito at wini-withdraw ng mga ito? Bakit kaya mga kababayan, sino ang nagmamay-ari? Alalamin natin mamaya yan. Naku, mga kababayan sa mga taga-Hong Kong dyan. Di ba? Baka sila yung nahuli dito. Oo, sa Hong Kong nahuli eh. Tuloy. 78 billion Hong Kong dollars, with three suspected forged letters of credit, which are payment guarantee documents issued by banks for buyers. The bank staff found the documents suspicious and called the police. After Suspicious daw yung documents, mga kababayan. Kaya alam nyo, pina-check nila. Nako, peke. further investigation, three more suspected accomplices were arrested on suspicion of using false instruments. Nako, yan na mga kababayan. Yan po, maliwanag sa balita, mga kababayan, ha? Ngayon po, mga kababayan, eto siya ngayon. Mga kababayan, bago ko ibigay sa inyo, baka pwede isang like naman dyan. Sa mga DDS, para maliwanagan kayo, pwede ba? Paki-like na rin, oh. Sa mga nandiyan lang na ay, ano yun na, aralin nyo na mag-like dito. Pwede na patatagalin, ano ba? Bukas ha? 5,000 na nadagdag sa subscriber natin. Biruin nyo mga kababayan, sa loob ng 5 araw, magli-5,000 na tayo. Saan pa kayo? Iba ako. Kahit dito, corny. Kita nyo, mahal ako ng tao. Diba? 5,000 sa 5 araw, saan ka nakakita ng ganyan? Diba, mga kababayan? Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, maawa na kayo. Baka matalo ko sa postal. Mga kababayan, mag-subscribe na kayo sa 1,755 po bago natin to ituloy. Etong 10 billion US dollar na wini-withdraw sa Hong Kong. Alam niyo naman yan, Sa Hong Kong, mga kababayan, nag-withdraw sila ng 10 billion US dollar. Ang daming pera yan. Saan kaya gagamitin yan, mga kababayan? Isipin nyo maigi yan. Isipin nyo maigi yan. Ito na, punta na natin. Ito pa, may nag-content, mga kababayan. Pasok. Mga ka-DDS, sabi ni ate. Panoorin nyo at tingnan nyo tong balita. Search nyo rin sa YouTube. Kasi ayon sa balita, merong 5 tao at yung 2 doon is confirmed Filipino. Confirmed Filipino daw. Yung 3. Businessman, woman, I don't know, and 1 lawyer is trying to withdraw at 10 billion dollar. Naku! Billion, hindi peso. And And according to sources, this bank account is named under Imelda Marcos. Kita nyo yung pinapakalat ng mga DDS? Ibinintang agad kay First Lady, Madam Imelda Marcos. Porky pa mayaman ng mga Marcos, ibibintang nyo kagad kay First Lady? Alam yung pinapakayo naman, mga kababayan ko. Totoo yan, Boss Mike. Sa Hong Kong, napili napaka-stricto. Yun na nga. Ngayon, mga kababayan ko, tanong ko sa inyo, tapusin ko lang tong video. Ito yun ayon says, this bank account is named under Imelda Marcos. Kita nyo, under Imelda Marcos kagad. Meron ba kayo nakita at narinig na Imelda Marcos ang nagmamay-ari? Tuloy. Ito yun ayon sa mga
usap-usapan. Oh, chismosa ka. Marites ka, ate. Basta DDSO, mga kababayan, alam nyo na, marites yan. Kita nyo, ayon daw sa usap-usapan, wala namang pinangalanan. Dapat pinangalanan niya sa balita kung totoo yan. Diba, mga kababayan, tuloy. Ito ay pag-aari ni Imelda Marcos at ito ay ilalabas sana ng dalawang Pilipino na hawak-hawak ang peking dokumento. Kita nyo, mga kababayan ko? Ito yan, mga kababayan. Tanong ko sa inyo, mga kababayan ko, tanong ko, sino ho ang mahilig gumawa ng peking mga dokumento? Di ba? Di ba sa Davao? Ilan mga birth certificate, passport ang pineke nila para sa mga i-check? Napakarami, libo-libo. In-expose pa ni Tulpo. Di po ba, mga kababayan? Sila ho. Ngayon, eto yan. Ito'y akin lang, opinion, mga kababayan. Eto lang, Alam nyo, mga kababayan, kung inyong matatandaan, itong si Kibuloy, ay mga kababayan, nakakulong si Kibuloy. Nakakulong ho si Kibuloy. Ngayon, mga kababayan, hindi nyo ba napapansin ito, matagal ko nang sinasabit na pupuna? Bakit ho hindi maiwan ng mga Duterte si Kibuloy? Sige nga ho, dahil lang ba sa kaibigan? Dahil lang ba si Kibuloy ay pastor? Kayo, mga kababayan, mag-isip kayo maigi. Bakit ho ang mga Duterte at lahat mga alipores ni Duterte ay hindi maiwan si Kibuloy kahit na kahit sandamakmak na yung kaso? Si Kibuloy lang siguro. Ang nagmamay-ari niyan ako, opinion ko lang ito Ako, mga kababayan, opinion ko to. Malamang ho, kailangan nila ng pondo para gamitin sa eleksyon na to. Ngayon, mga kababayan, dahil hindi makalabas si Kibuloy, kailangan si Kibuloy mismo ang pumunta ron. At kailangan siya mismo ang mag-withdraw doon. Ang ginawa nila, gumawa na lang ng peking mga dokumento. Yan po siguro ang mga kababayan. Ang alin, ang katotohanan. Dapat yan imbestigahan, mga kababayan. Tandaan nyo, isipin nyo maigi. Pag kune-connectay nyo, sino ang magaling gumawa ng mga peke? Peking passport, peking birth certificate, at peking pangalan. Kita nyo? Sino ho? Aba, di syempre sa Davao. Tignan nyo si Sarah, kung ano-anong pangalan ang inimbento niya. Di ba? Merong Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at Chippy McDonald, at meron pa Tempura at Uwishi. At Nova. Kita nyo? Kayang-kaya nilang gumawa ng peke. Napipeke nila lahat. Ngayon, mga kababayan, ito lang yung analisa ko ito lang yung analisa ko Hindi kaya ito ho ay pera talaga ni Kibuloy na account talaga ni Kibuloy na talagang tong Pilipino na ito, mga kababayan ko, ay gustong withdrawin dahil ito namang si Kibuloy ay hindi makaalis dahil nakakulong. Kailangan nila ng pondo dahil alam nyo naman na talagang taghirap na sila. Di po ba? Alam naman natin yung mga ibang politiko, itinatago saan? Yung mga pera nila doon sa safe. Siguro, etong mga Duterte, ito aking opinion lang, tanungin na lang natin sila, hindi ho kaya yung ganun ang ginawa ninyo? Sa kay Digong, hindi kaya doon nyo nilagay lahat yung pera nyo? Sa account ni Kibuloy at ngayon inuunahan nyo na pag-aari ni Imelda, ni First Lady. Di pa ganyan ang style nila, mga kababayan. Inuunahan nila yung mga gawa nila. Kaya, mga kababayan, malakas ang pakiramdam ko Malakas, sabi ng panaginip ko at pakiramdam ko. Nanaginip ako kanina Sabi ng panaginip ko, hindi yan pag-aari ng mga Marcos. Kung pag-aari ng mga Marcos yan, dapat nasabi na yan. Wala nga binanggit sa balita pero ginawa na nila ng issue yan. Kinonekta na agad sa mga Marcos yung account na yan. Tandaan nyo, mga kababayan, ang may makinarya ngayon ay yung nakaupo. So hindi niya kailangan ng pang-eleksyon. Gets nyo, mga kababayan? Hindi kailangan ngayon ni Pangulong Bongbong
ng pang-eleksyon kasi hawak nila makinarya eh. Eh bakit kailangan pa ni Pangulong Bongbong maglabas ng pera? Yamado naman siya. Ang kailangan ng pera, yung mga dihado, yung hindi makabuo ng ticket nila. Kulang-kulang kayo. Sabi nga ni Pangulo, ano sabi ni Pangulo? Namulot na nga lang kayo eh. Nang mukhang nagdi-deliver ng suka. Di po ba? So ngayon ano ba? Gagamitin nyo ba yan saan? Kung totoo yung aking naiisip lang. Di ba? Mga kababayan, medyo may tama ba yung aking Yung aking naiisip at napapanaginipan? Yung panaginip ako original dyan. Ngayon, mga kababayan, sino ang nangangailangan ng pondo? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Mga kababayan, hindi mag-withdraw yan kung may perang ganyan. Pero mga kababayan, mas kailangan mag-withdraw ngayon ng grupo ni Digong. Tandaan nyo, hindi na yata natuloy yung pakikipag-alyansa nila sa China dahil nangihina sila Nakikita nila mga kababayan, di ba? Ngayon binibintang kay First Lady. Kita nyo kung paano maggawa ng tahitahing kwento ito, mga kababayan. Grabe yung mga yan. Grabing gumawa ng tahitahing kwento. Di ba mga kababayan? Pakinggan uli natin itong sinasabi rito. Tingnan nyo, kahit wala naman sinabi sa balita na si Pangulong, First Lady, may nagwi-withdraw po sa account ng isang mayaman na Pilipino dito sa Hong Kong. Diba? Wala naman nung ganong sinabi. Na nagngangalang Marcos ang apelyido. Wala hong ganon. Bakit ho kanyo mga kababayan? Binigyan na naman nila ng mali siya at ginawa na naman ng kwento para mga kababayan, siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero, di ba't mas lamang na isipin natin na baka naman pag-aari nila Digong. Tama po ba mga kababayan? Tama po ba? Baka naman pag-aari nila Digong yan. Siguro si Digong gumawa ng mga peking dokumento at ngayon mga kababayan, puntahan mo dahil pera ko naman yan. Hindi na magagalit yan si Kibuloy. Pera ko naman yan Pera ko yan, kaya wala na, hindi na magagalit si Kibuloy. Di po ba mga kababayan? Hindi kaya ganon ang nangyari dyan? Kita nyo? Ganun yan mga kababayan, nakakulong si Kibuloy, paano makakapag-withdraw ng pera yon? Kailangan ng pirma, kailangan ng mukha, kailangan ng dokumento. Kaya siguro ang ginawa naman netong Digong, dahil talagang ipit na sa kwarta. Kaya po mga kababayan, ito ho yung 10 billion US dollar na wini-withdraw. Wini-withdraw po ng mga inang-ina kung sino man itong mga ito. Pakinggan ninyo. Ngayon po mga kababayan, inuunahan na ho nila na ibintang sa mga Marcoses. Kita nyo mga kababayan? Sa mga Marcoses, binibintang nila to. Ngayon mga kababayan, sa report po, ay wala ho. Wala hong binanggit na pangalan. Ginawan na naman nila ng istorya na tahi-tahi. Ngayon po mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ba't mas matindi at mas malupit itong mga grupo ni Digunyo? Sila ho sa Davao ang magagaling gumawa ng peking dokumento. Dinaig pa nila rekto. Di ba? Mga kababayan? Sabi ni Aichang, sige na. Dagdagan nyo pa yan para hindi tayo ma-report. Nire-report po tayo Pasensya na ho kayo Talagang na dinidiskaril nila itong ating live. So ngayon, pakinggan po natin ito, mga kababayan Pakinggan po natin ito. Mga ka-DDS, panoorin nyo at tingnan nyo tong balita. Search nyo rin sa YouTube. Kasi ayon sa balita, merong 5 tao at yung 2 doon is confirmed Filipino, 1 businessman, woman, I don't know, and 1 lawyer is trying to withdraw at $10 billion. Kita nyo, $10 billion. Yun naman, totoo naman yun, $10 billion talaga. Billion, hindi peso. And according to sources, this bank account
is named Oh. under Imelda Marcos. Kita nyo kung gaano ka chismoso't mga ano tong mga ito, mga kababayan, tong mga DDS, binintang agad nila kay First Lady. Ito nga po, ulitin ko lang mga kababayan, hindi po ba mas nangangailangan ang grupo ni Digong ng kwarta? Bakit ho? Hirap na hirap sila na ipanalo ang alin? Ang kandidatura nila sa mga senador nila at iba pa. Kita nyo? So, kailangan nila ng pondo, baka pambili nila ng boto, baka sakali, mga kababayan, baka sakaling manalo nila, maipanalo nila tong eleksyon na to. O kaya naman, mga kababayan, panunuhol nila sa kung sino yung mga leader dyan, kay congressman, kay senator. Kasi mga kababayan, kailangan nila ng panuhol eh. Di po ba? Unang-una si Sara, kailangan ma-impeach siya. O baka naman nagbabalak kayo na manuhol sa mga senador, hindi papayag yung mga yan. Kung binabalak nyo yan na manuhol kayo, abay wag nyo nang ituloy yan. At isa pa mga kababayan, itong kandidatura nila talagang laos na laos sila. Sino ngayon na may kailangan ng pera? O ngayon, bakit sino yung Pilipino na nagwi-withdraw? Tandaan nyo si Kibuloy, hindi makapunta dyan. Ikalawa, mga kababayan, nakakulong yun. Di po ba? Ikatlo, mga kababayan, tulad na sinabi ko, bakit po hindi maiwan-iwan ng mga Duterte ang Kibuloy? Nagigets nyo ba, mga kababayan? Di ba? Oo! Ay, pero yun ninyo, mga kababayan, ang dami ng kaso ni Kibuloy pero hindi maiwan-iwan ni Digong. Pagkaisipin nyo maigi yan, mga kababayan ko. Di po ba? Ngayon, isang tanong pa, mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang may kailangan ng pondo ngayon? Hindi po ba si Pangulong Bongbong ngayon ang may hawak ng makinarya ng bayan? Kung gugustuhin niya yun, hindi niya na kailangan mag-withdraw. Hindi kailangan mag-withdraw ng pera si Pangulong Bongbong. Hindi niya kailangan mag-utos ng ibang tao ron. Nagigets nyo, mga kababayan? Kaya lang, eto yan, mga kababayan. Alam nyo naman ang mga DDS, inuunahan nila lagi na ibintang sa iba yung gawain nila. Nagigets nyo? Sino yung ganong may ugali? Yung nagbibintang ng ginagawa nila sa iba. Di ba sila? Droga, pagnanakaw, at kung ano-ano pa, binibintang nila lagi kay Pangulo. Pero sila naman sila naman ang may gawa. Yan po, mga kababayan, pagkaisipin nyo maigi. Kasi pag hindi nyo maiisip na maigi, malilin lang kayo neto. Itong mga DDS na to, mahigaling silang tahi-tahi ng kwento. Di ba? Kita nyo? Kaya nga mga kababayan, pagkaisipin nyo lang yung maigi. Ang tanong ko lagi, bakit itong grupo ni Digong, si Sarap, todo tanggol kay Kibuloy, si Digong, todo tanggol kay Kibuloy, si Bato, si Bongo, lahat sila, si Robin. Di ba kayo nagtataka? Hindi ba pumapasok sa isip ninyo yung pumapasok sa isip ko? Hindi kaya yung pera na yan, pera ni Kibuloy na hindi nila ma-withdraw dahil si Kibuloy lang ang pwedeng mag-withdraw. Dahil nakakulong, hindi makagalaw si Kibuloy. Kita nyo, mga kababayan? Yan po Isipin nyo maigi ang mga kababayan. Ganyan ang ugali nila. Mamaya, meron pang isang halimbawa Ito yun ayon sa mga usap-usapan na ito ay pag-aari ni Imelda Marcos. Kita nyo, pag-aari na nakagad ni Imelda Marcos? Usap-usapan daw. Sino nagsabi? Nakinig kayo sa tangang vlogger? Sabi ng vlogger? Vlogger lang yung nagsasabi. Ay, kita nyo, mga kababayan ko? Ganon sila katindi gumawa ng kwento. Malupit sila, manahin ng kwento. Makasira lang sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Ikukonekta nila lahat ng nangyayari para masira si Pangulong Bongbong Marcos. Ganon po sila. Samantalang sila, mga kababayan, dapat ang pag-isipan. Pero
Ginagawa ba natin yon? Hindi ho. Kaya lang inumpisan nila, di gumawa na rin tayo ng ating mga pag-aanalisya. Na pag-aanalisya natin mga kababayan na si Digong, si Kibuloy, ang grupo ni Digong, si Kibuloy. Tanong ko sa inyo, si Kibuloy, yayaman ba ng ganun basta-basta yon? Sa tingin nyo lang yayaman ba yon? Siya pagpapastor lang yon? Ganong kayaman? Bibili ng helicopter, eroplano, mamahaling sasakyan, papatayo ng mga mansyon? Makukuha niya ba yon sa siya pagpapalimos ng kanyang mga alipores? Yung mga biktimang mga bata na 20-25 binibenta? Sige nga ho mga kababayan, hindi ho basta-basta maiipon. Yung ganung karaming pera. Kaya ho ako nagtataka Hindi kaya, nasabi ko na to, hindi kaya lahat ng mga kinukurakot ng mga Duterte ay binibigay kay Kibuloy at siyang nagtatago? Naisip niyo po ba yon mga kababayan? Hindi kaya ganun ang nangyayari? Ako nagtatanong lang Ganun kaya ang ginagawa ng mga Duterte? Yung kinakurakot nila sa gobyerno, binibigay kay Kibuloy dahil simbahan yung simbahan na yan, sinasabi 8 million daw sila. 8 million mga kababayan, pero nagrarally, walang tao. Palabas lang ho yun. Palabas lang yun. Kita nyo mga kababayan ko, isipin nyo maigi yan. Pagkaisipin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos, kung pera niya man yun, hindi niya iuutos sa iba yun. Di po ba? Sana naliwanagan kayo dahil dito sa pinapakalat ng mga DDS na to. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.